The Senate Committee on Migrant Workers held a hearing earlier today. And for the details, let's talk to our mobile journalist, Merymon Reyes. Merymon, okay, ano-anong tulong ang napag-usapan para sa mga Pinoy sa Middle East? Nagkaroon ng pagdinig kasi kanina, tama? Tama, Lord Denise. And then bukas, itong Senate Committee naman of Foreign Affairs na headed ni Senator Erwin Tulfo, mag-hold din ng hearing kasama ulit yung mga agencies or departments na involved para mapagplanuhan para kung ano iba pang magawa sa mga kababayan natin na nasa conflicted areas in the Middle East. Kanina, ang nasabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, so far over 2,000 raw ang natulungan na bigyan ito ng assistance, food, water, basic necessities, medical, psychosocial assistance, financial assistance, and even transport assistance. All repatriations, meron daw on-site services. And kanina, as reported din daw, meron ng first wave nga ng commercial flight via Emirates na nakapagdala na ng over ng 299 na Filipinos from Dubai na nandito na raw sa Kamaynilaan. Hindi raw lahat ng mga yun OFWs. And for the cases of the OFWs, on-site doon sa mga host country, meron ng services and meron ding services na nag-aabang para sa kanila dito para matulungan sila. May susunod pa raw na round or wave of assistance, pero ang kinoconsider daw dito yung safety and security given na yung ilang airspaces medyo mahirap pa or sarado ito para makadaan. Pero kung sakali naman daw, meron namang land transportation options. Ito yung magkocross ng borders, dadalhin itong mga Pilipino for repatriation, OFW man daw yan, o turista man yan, sa nearest na safest na border at doon na sila ililipad pabalik ng Pilipinas. So more or less, 1,900 repatriation requests daw ang received by the office and so far may sariling accommodations din daw na safety shelters etong ahensya. Hindi nga lang inisa-isa ni Secretary Kakdak for safety and security reasons pero ang tinignan nila dito yung mga areas daw na safe from possible bomb strikes, missile strikes, at doon daw nila ina-establish itong mga shelter para for the meantime doon sila mananatili. Yun nga lang, yung isang concern na ni-raise ni Senator Raffy Tulfo, pati ni Senator Erwin Tulfo, ay yung ilang mga Pinoy daw sa Middle East nagrereklamo na hindi raw contactable itong mga hotlines, yung mga contact hotlines ng mga ahensya. Nahihingi sana sila ng tulong. Pero ang isa sa naibahagi ni DFA Assistant Secretary Ezedin Tago, on the case ng hotlines, meron din daw explanation from Iran na chances are may hindi raw nakakatanggap ng calls kasi even yung international calls daw na galing sa labas ay possible na naka-block papasok daw ng Iran kaya nagkakaroon ng difficulties dito. Pero on the other hand, sabi naman ni Secretary Kakdak, papatingin daw nila especially from the HR, yung mga empleyado na hindi raw pumapasok, kung meron daw ba talagang oversight na nangyayari at hindi raw nasasagot yung mga tawag na yun. Okay, Merymon, anong kinalaman nito? Yung mga hindi na tatawagan ng mga numero, hindi nakakakuha ng immediate assistance doon sa balita na di umano ay pinag-resign ni daw si Senator Erwin Tulfo, ni Senator Erwin Tulfo, yung mga kawani nga ng DMW, DFA, OWA, doon sa Middle East na absent at nauna daw magtago. Yes. What can you tell us about this? Denise, yung ibang mga penalties daw or consequences, mas mapag-uusapan bukas dun sa hearing kasama ulit yung mga ahensya. Pero kanina, nabanggit kasi ni Senator Erwin na ito raw mga empleyado na nasa ibang bansa raw, kapag wala raw gera, naglilibot daw, tatrabaho daw ba, may allowances. Pero ngayon daw na may gera, nasaan daw sila? Wala raw makausap para humingi raw ng tulong or ng assistance itong mga Pilipino. So ang sinasabi niya kung pwede, pag-resignin na lang daw kasi hindi naman daw ginagawa yung trabaho. At sabi ni Senator Erwin, yan daw yung tinatawag na hazard of their trade, na responsibilidad daw nila na magbigay aksyon. It's their time to shine nga raw sa ganitong mga pagkakataon na may nagkakagulo na raw doon sa Middle East. So it's expected to them na, especially mga on-site, na magbigay agad ng tulong. And especially, sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat 24/7 merong hotline na available para sa mga ito. Pero ang kanina lang din, nakausap din natin itong si Yusek Kaunan. Ang nasabi niya, so far sa kanila, 24/7 meron silang hotlines na ngayon ay tumatanggap ng mga tawag.
Ang tinitingnan nila dito, yung mga off-sites yung nasa ibang bansa naman na baka may nagkaroon din ng problema on that case or kung may mga empleyado talaga na hindi ginagampanan yung kanilang mga papel. So, ang sinasabi si Senator Tulfo, kung pwede pag-resignin na lang daw nila dahil hindi naman ginagawa yung mga trabaho nito. Whereas, ang mga gabinete naman daw, meron namang ginagawa, yung implementation daw nito sa mga opisina ang nakikitang problema. Okay, Merrimon, bago tayo lumipat ng topic, balikan ko lang ulit yung sinasabi mong assistance that would be given to our kababayans that will be repatriated. Kasama ba dyan yung, syempre may financial support, pero meron din ba yung mga psychological support and assistance that would be given to them given yung sitwasyon na pinanggalingan nila? Yes, yan yung psychosocial na support. So, mental, emotional restraints or issues na kinakaharap ng mga Pilipino, especially yung iba kasi na mga babalik dito sa Pilipinas ay mga turista, hindi sila mga OFW o kaya mga citizen na nasa Middle East, kaya ito yung ine-extend nila. Yan din yung isang reason kaya nag-hold din ng hearing itong Committee on Migrant Workers para masiguro na kung sakali namang may mga Pilipino babalik sa Pilipinas, yung reintegration nila for any other reason, kung nagpa-repatriate ba sila o bumalik lang talaga sila ng Pilipinas, ay mabibigyan sila ng assistance para sa reintegration nila dito sa ating bansa. Ang sabi naman ni Yusek Kaunan, so far, yung budget nila ay sufficing ito. 1.2 billion pesos yung meron sila for emergency repatriation fund. Pero meron din daw silang continuing fund na around 470 million pesos and may regular repatriation fund daw ang OWA sa trust fund nila na around 500 million pesos. So overall, around 1.9 billion pesos ang pera for emergency repatriation. Kaya lahat i-extend daw nila yung efforts nila para masiguro. If not, habang nandoon pa, hinihintay pa yung kanilang time o yung kanilang transport pabalik ng Pilipinas, masiguro raw yung safety ng mga Pilipino abroad. My God, yung amount na yan siguro, tumatawa-tawa lang yung ibang mga kontratista dyan. Yun lang. 1.2. My God. Ang dami-dami, mga milyon-milyon ng mga Pinoy overseas. No? Tapos, sa totoo lang alam ko, nananawagan ng mga senador na dagdagan pa talaga ang pondo na itong mga ahensya na ng gobyerno. Pero singit ko lang, Merrimon, kung meron kayang nag-invoke ng pangalan ni dating DFA Secretary Albert Del Rosario, kasi noong 2011, eto just months after his appointment as DFA Secretary, ginawa niya yung walang makaka-imagine na gagawin ng kahit sinong government official. Pumunta siya mismo sa Libya at doon sinundo niya, personally sinundo, at 400 plus na mga OFWs ang kailangan niyang i-lead out of Libya. Tapos nagpakuha siya ng isang malaking eroplano. Ganong katindi. In fact, nasa war zone siya. Walang ibang gumawa nun. At matinding ginawa nitong si dating DFA Secretary Albert Del Rosario. Ibang klase talaga yun. Siningit ko lang naman. Pero kakambyo na ako, Okay. Mukhang may bagong nagpaputok na naman. Asa talagang mukhang wala ng katapusan na world war in the Senators Rodante Marcoleta at Ping Lacson. Pero balita ko, hindi raw pumatol si Ping Lacson. Tama ba, Merrimon? Lord, hindi. Naglabas lang ng pahayag itong si Senator Ping Lacson sa isang social media account niya. And ang pinatutungkulan niya dito, though ayaw niya na talagang, kumbaga, sagutin pa o gatungan pa ito, pero naglabas nga rin siya nung kanyang sagot in the Chinese language na, do baka magkamali tayo sa pronunciation ito, na Xiao Chong Buke Yumbing. Ang ibig sabihin nito, you cannot explain ice to a summer insect o hindi raw may papaliwanag ang yelo sa insekto na nabubuhay tuwing tag-init. And this was pertaining dito kay Senator Rodante Marcoleta na sinasabi niya may lumabas daw from one of his co-workers na kasama sa Senado na cheap fakes or yung mga splice videos ng kanyang statement, yung opinion niya tungkol sa susuko o pagbibigay ng Kalayaan Island Group. Though ito, si Senator Marcoleta kasi gusto niya na rin ipa-strike out ito doon sa transcript ng Commission on Appointments, pero babaguhin daw yung pinakasinabi niya to, somehow sabi niya correct kasi daw taken out of context daw yung naging komento niya. Pero ang nasabi naman ng CA sa nakita natin, they'll be needing time to assess kasi medyo technical din daw yung gustong mabago doon sa transcript. Pero ang sabi pa dito ni Senator Lacson, wala naman daw siyang kailangang splice kasi malinaw naman daw yung binitawang salita ni Senator Marcoleta na kahit isang kindergarten pupil ay maiintindihan yung ibig sabihin. Pero
Then again, yung sinabi ni Senator Marcoleta was during his privilege speech. So titignan natin kung magkaka-epekto pa ba ito sa magiging let's say interaction nitong dalawang senador dito sa Mary Mon, Senado. nung panahon na yon, kahapon, ano ba pinag-uusapan nila? Actually, halo-halo kasi part ng agenda kahapon yung tungkol sa anti-political dynasty law na for interpellation, yung Senate resolution, minority resolution naman against extraordinary rendition, and then yung privilege speeches nakahiwalay kasi ito. So nakapila din doon si Senator Marcoleta. So yun yung pagkakahati-hati ng mga agenda. So kung ano yung laman ng privilege speech, it stands on its own, and then kung magkakaroon na, kapag i-refer ito sa committee, we'll see it sa mga susunod pa na plenary session o kaya naman committees who will take up kung merong concern na involved. Oo. Sayang, ano? Tatanong ko nga sa... Pinag-usapan daw, isang problema raw sa anti-dynasty, tinanong si Senator Ping kung paano yung mga nagli-live-in daw, di ba? Ito ba, paano mo i-consider yan? At ang Ang nasabi dyan ni Senator Risa, dun sa nakikita niyang version niya, kapag kahit hindi kasal, basta mayroong cohabitation or nagpapakilala sila or presenting sila as a couple, mukhang magiging sakop din ito ng anti-political dynasty law. Pero then again, she's paano still pag open nag-LQ? sa magiging opinion. Paano pag nag-split, di ba? Problema rin yun. Oo. Yes. Pero pinakamahalagang development dyan ay yung pagpasa ng batas dismantling the optical media board. Pero nako, mukhang nagkamali sila kasi parang babalik yata ang mga optical na mga readers. Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Pero salamat sa iyo ang ating mojo sa Senado, si Mary Mon Reyes. Thank you, Mary Mon.